Yahweh, our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Glory be to the Father, to the Son, and the Holy Spirit. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls into heaven, especially those in most need of thy mercy. The fifth glorious mysteries, the coronation of the Blessed Virgin Mary. Our Father, Lord Jesus Christ, we consecrate ourselves to you. Teach each one of us, all of us as a family, our whole country, the Philippines, your Sacred Heart, the heart of your crucified and risen body, is the living source of mercy and grace, hope and love for all of us. We desire to pledge ourselves and our lives to you. Teach us to be always united with you, united in mind and heart, in our thoughts, words, deeds, joys, and sufferings. Through the power of your Paschal mystery, may we as individuals and as a nation and people move forward toward deeper conversion and true renewal in our lives, in public activities, in our efforts to improve our society. Make us all sincerely share in your redeeming work in the world, that the Father's will may be done on earth as in heaven. Let all our thoughts, desires, words, and deeds be an oblation, an offering to God our Father in accordance with His holy will. Heart of Jesus, help us keep sin away from our lives, that we may undergo conversion that begins with our daily dying to ourselves and our turning to you, our Lord, and to our brothers and sisters. We seek your heart, dear Lord, so that by keeping our hearts close to yours, our nation, so deeply wounded and broken, may be built up with the grace of the Holy Spirit. As a true community of Filipinos, one heart with Jesus and Mary. Virgin Mary, Mother of God and our Mother, we consecrate ourselves to your Immaculate Heart in an act of total entrustment to the Lord. Lead us to Christ, each one of us, all Filipino families, our whole nation, this pueblo amante de Maria. Help us to carry the love of your Son and His salvation to the ends of the earth. Under the protection of your Immaculate Heart, may we truly be one people with Christ and in Mary. Immaculate Heart of Mary, draw us all to your heart and to the heart of your divine Son. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Kasama ng kanilang mga bawat grupo o combined group. At ito po ay may, kung hindi po ako nagkakamali, may contest po ata ito. So, titingnan po natin yung may pinakamaganda at maayos at talagang pinagpuhusan ng pawis at hirap ng mga bawat grupo, bawat miyembro, bawat coordinator sa iba't ibang mga lugar. Una po natin ipapasok ang Birhen ng Fatima mula sa Vatican City, Roma, Italia.
Magandang hapon po! Hello! Ayun. Dito. Dito, Sister Lorna. Hello! At doon naman sa kabila, hello! Hello! God is good! All the time! Kahapon po, mga ilang araw nang nakakaraan, hindi tumitigil ang ulan. Ngayong araw na ito, pinagbigyan tayo ng ating inang si Maria. Wala ng araw, wala pang ulan. Praise God! Mabuhay ang Panginoon! Dito! Mabuhay ang Panginoon! Kabila naman, sa right. Mabuhay ang Panginoon! Ngayong oras po na ito, meron po tayong mga inaasahang mga bisita na magpapaliwanag po sa atin sa ating adhikain na huwag ipasa ang Reproductive Health Bill at ang Same-Sex Marriage Bill. Pakinggan po natin sila upang maunawaan po natin kung ano po yung ating mga ipinaglalaban. Nasaan ka na, Brother Lito? Okay, ang una po natin gagawa, meron na po. Lorna, meron kasi akong pakikita sa kanila. Okay. Kinuha ko lang dun sa bag ko. Okay, meron ipapaliwanag si Brother Lito. Mga kapatid, mga kapanalig, mga kasama sa Soldiers of Christ at sa iba't ibang mga organisasyon sa ating simbahang, mahal na simbahang Katolika. Alam nyo ba itong hawak ko? Ano ito na nakikita nyo ba kung ano itong hawak ko? Dito nakasalalay ang buhay ng ating pananampalataya. Kapag itong mga panukalang batas na ito ay pumasa sa Kongreso, papatayin niya, pilit niyang papatayin ang ating paniniwala sa Panginoon, ang ating pananampalataya, ang ating pagmamahal sa ating mga pamilya, ang pagmamahal natin sa buhay. Kaya pinapakita ko ito. Mamaya may mga bisita tayo, katulad na nasabi ni Sister Lorna, na magpapaliwanag kung bakit itong mga panukalang batas na ito na hawak-hawak ko ay dito nakasalalay ang buhay natin bilang mga Pilipino, bilang mga mananampalatayang Katoliko, at bilang nagmamahal sa buhay at pamilya. Pag pumasa po ang mga batas na yan, magbubuwag po ang nakagisnan nating mga pamilya, nanay, tatay at mga anak. Kapag po pumasa ang mga batas na yan, pwede na pong mag-asawa ang mga babae at pwede na rin pong mag-asawa ang mga lalaki. Papayag po ba tayo? O pwede mag-asawa yung babae sa kalalaki? Pwede mag-asawa ang babae at lalaki. Pero yung parehong Siyempre. lalaki. Yun na nga, pag pumasa nga yung batas na yan, ito. Tapos yung parehong babae. At alam po ba ninyo, pag pumasa ang batas na yan, at hindi pumayag ang ating simbahan na sila ay magpakasal ng mga kapwa babae at babae, lalaki at lalaki, ang mga kaparian natin ay makukulong ng 25 years. Usapan natin yan. Pero bago ang lahat, nais nating magpasalamat. Kanino? Kay Brother King Arcadio at kay Sister Ernie Arcadio. Yan. Dahil tayo ay nandito ngayon. At tayo'y tinutulungan lumaban dito sa mga panukalang batas na ito, no? Nagpapasalamat din po kami sa mga contingent na galing ng Visayas at Mindanao. Noong December 5 pa po sila umalis ng Davao, dumating po sila sa Lipa, Batangas kahapon. Kasama po natin sila dito. Palakpakan po natin ang mga kapatid natin mula sa Visayas at Mindanao. Sila
mula Davao. Di ba nung yung mga nag-a-attend doon sa Mother Unit paglinggo, naikwento po na natin ito, no? Na nagkaroon ng caravan magmula Davao, papuntang Cagayan de Oro, lumukso po yan ng Visayas, at nagtungo sa Luzon. Kahapon po, nandoon po sila sa Lipa City para i-celebrate yung Mediatrix of all grades. Yun. At kanina po ay nagtungo na sila dito, kaya kasama natin sila dito ngayon sa pangunguna ni Sister Ligaya Acosta. Dr. Ligaya Acosta. Ng Human Life International. Yan. Sila po ang bumiyahe mula Davao sa Visayas at papunta sa Luzon. Ano, meron na? At dahil na umpisahan ko na yung pagkaka-introduce nitong panukalang batas na ito, habang hinihintay natin yung iba nating mga bisita, mamarapating ko ng tawagin ang maaaring magpaliwanag nitong bagay na ito, no? Ako po'y nagagalak na makasama siya sa Angkapatiran Party, no? Sa Angkapatiran Party. Wow. Yan. Ganun, ha? Dati po siyang senatorial candidate ng Kapatiran Party. Natatandaan niyo po ba yung Kapatiran Party? Ako, hindi yata. No? Kasi kulang sa media projection yun. Pero, siya po ang legal advisor ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Ang aming pong tawag sa kanya ay ang abogado ng buhay. Ang walang iba kung hindi si Attorney Joe Aurea Imbong. Okay, palagpakan po natin si Attorney Joe. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maayong hapon kaninyong tanan, mga Kabisayaan. Mga Ilocano na impagkamaling kadakanyo amin apo. Maraming salamat po. Tayo po lahat ay naiipon dito ngayon upang magbigay-pugay sa ating mahal na Panginoon at sa ating mahal na Inang Maria. Viva Maria! Kaya po tayo nandito dahil ibig nating ipaalam sa buong bansa na matutuligsa ang ating mga pamilya, ang ating mga sakramento, at ang ating mga kabataan. Gusto niyo po bang mangyari ito? Paanong paraan nila ito gagawin? Gusto niyo pong malaman? Sa pamamagitan po ng dalawang panukalang batas. Ang una po ay ang tinatawag na Reproductive Health Bill, RH. Tutol tayo dito, hindi po ba? Nagtututol po tayo sapagkat dito sa batas na ito ay magbibigay ng mga karapatan na hindi likas sa tao at bawal sa ating saligang batas. Nais niyo ba itong mangyari sa ating bansa? Ang Pilipinas na lamang po ang pinaka-pro-life na bansa sa buong mundo. Palakpakan natin ang ating bayan. Ang Pilipinas na lang po, wala pong diborsyo. Palakpakan natin ang matrimonyo. At higit sa lahat, dito po sa bansang Pilipinas, hindi po papayagan ang pag-aasawa ng dalawang lalaki o kaya ang dalawang babae. Tayo lamang po. Marami pong salamat sa inyong pagdadasal. Pero ngayon po, mga kaibigan, mga kapatid, namimiligro po, sasaktan po ang ating pamilya at ang matrimonyo sa pamamagitan ng isang panukalang batas na bibigyan ng karapatan ang kahit sinong babae at babae o lalaki at lalaki na makakuha ng isang lisensyang pang-matrimonyo. Payag ba tayo dito? Ito po ay isang huwad na matrimonyo.
Ito ang gusto nilang ilunsad, isang pekeng matrimonyo. At hindi lang po yun, maglulunsad din ang panukalang batas na ito ng isang huwad na pamilya na kung saan ang magulang ay ng isang anak na inampon ay 2 lalaki o di kaya 2 babae. Payag ba tayo dito? Ito po ay isa ring huwad na pagmamagulang sapagkat sinisira ang bukluran ng isang ina, isang ama at ang kanilang mga supling sa pamilya. Pag-ingatan po natin ang panukalang batas na ito na isusulong at ginawa na pong aprobado sa Senado. Tawagan natin ang ating mga opisyales sa Senado na huwag sirain ang kultura at pagpapahalaga natin sa ating pamilya. Pag nangyari po ito, pamilya na siyang haligi ng ating lipunan ay masasaktan. Guguho ang pamilya. Karaniwan na pong nangyayari sa ibang bansang mayayaman. Pilipinas, mayaman po sa paniniwala at pananampalataya sa Diyos. Hindi po maaari ito. Huwag po nating payagan ito. Amen. Ayun po, bilang isang warning po sa inyo, kapag po pumasa itong batas, panukalang batas tungkol sa mga karapatan ng mga gay, homosexual, transsexual, transgender na mag-asawa, sigurado po ang RH Bill ay nakapaloob dito ang garantiya ng gobyerno na dapat ibigay sa kanila ang karapatang ito. Gusto ba natin mangyari ito? Sasabihin po ng RH Bill, gagarantiyahan ng gobyerno ang karapatan ng lahat. Lahat po, maging ito man ay mag-asawang babae at lalaki, pati po ang pag-aasawa ng isang lalaki sa lalaki at isang babae sa babae. At habang ginagarantiyahan ng gobyerno, meron pong penalty sa RH Bill na kapag hindi natin ibinigay ito, ay mayroong makukulong at mayroong magbabayad ng fine sa gobyerno. Gusto ba nating mangyari ito? Ngayon po, papayagan pa natin yan. Mayroon na tayong huwad na pamilya, meron pang huwad na matrimonyo, meron pang huwad na pagmamagulang. Talaga pong masisira na ang lahat. At bukod po dito, ang pinakamalupit sa lahat ay hindi na po papayagan ang simbahan. Lahat po ng relihiyon na magsasalita laban sa immoralidad na ito, hindi papayagang magsalita. Tayo pong lahat dito ay pwedeng makulong. Gusto niyo pong mangyari yan? Imagine, simbahan, sisirain ang kanyang autoridad at kalayaan na magsalita ukol sa matuwid at matinong pamumuhay. Simbahan, mga pastor, kaparian, obispo, lahat, pati laiko, bawal ang magsalita tungkol sa kabutihan at moralidad sa buhay matrimonyo. Hindi nila papayagan ito. At ang mangyayari po, masisira at hihina ang ating mga karapatan bilang nananampalataya. Hindi lang po lamang yun. Pati ang ating karapatan magsalita, freedom of expression, mamimiligro. Marami na pong mga krimen na ginawa nilang krimen na hindi naman dapat gawing krimen ito. Sa araw po na ito at sa okasyon na ito, nasa kamay po natin ang grasya at lakas upang labanan ito. At nais ko pong sabihin sa inyo, dito po sa isang kamay, itaas natin ang ating isang kamay. Nandito po ang lakas na ibinibigay sa atin ng mahal na Amang Diyos. Sa kabilang kamay po, itaas natin. Nandito naman ang tulong at grasya mula sa ating Inang Mahal. Viva Maria!
At tatapusin ko po ito ngayon sa pamamagitan ng pagtawag sa inyo na saluhan ako sa isang panalangin sa ating dalawang kasamang nagbibigay ng lakas at grasya sa pamilya. Amang mahal, iwaksi po ninyo ang RH Bill dito sa ating mahal na bayan. Iwaksi po ninyo, mahal na Ama, ang same-sex union. Mahal na Inang Maria, buhayin ninyo ang pamilya. Itaguyod ang buhay magmula sa ipinaglilihi sa sinapupunan. Amen? Ipagtanggol po ninyo, mahal na Ina, ang buhay ng mga nanay at tatay at mga magulang na nagpapalaki ng kanilang mga supling. Amen? At mabuhay po ang Inang Simbahan na siyang tumutulong at gumagabay sa ating lahat. Mabuhay ang Panginoon. Marami pong salamat. So narinig po natin yun, mga kapatid. Yung pong sinabi ni Atty. Joe Imbong, parang naisip ko tuloy, sino po ba dito ang may mga anak na lalaki? Marami. Mga anak na babae? Marami din. Ganito yung mangyayari kapag napasa yung batas na yun eh. Isang gabi, uuwi yung inyong anak na lalaki. Sasabihin niya, Tay, mag-aasawa na po ako. Mas natural. Masaya yun, hindi ba? Mag-aasawa na ang inyong anak. Diba, masaya yun? Tapos, paano? Kailan tayo mamamanhikan? Sila na lang po daw ang mamamanhikan. Bakit? Basta po. Sige, bukas sabihin mo, pwede na siguro sila mamanhikan. Yan. Ganito yung mangyayari doon. Darating na yun ang pamilya kasama ang kanilang anak. Tay, Nay, narito na po sila. Si John po, yung pakakasalan ko. Gusto nyo ba mangyari yun? Na yung anak nyo, kunwari ang pangalan ay si, ano ba magandang pangalan? Lalaki. Na lalaki? O di, Carlo. Si Carlo, no? Ang pakakasalan niya, Si Juan. si Juan. Ganun na po yung mangyayari. Kapag yung panukalang batas na yon ay pumasa. No? Ganun din po sa mga anak niyo, mga babae. Nasabihin niya sa inyo, Nay, Tay, mag-aasawa na po ako. Okay yan, anak. Mamamanhikan ba sila? Hindi. Magkakaroon na rin ako ng apo sa wakas. Hindi ba? Napakasaya nun. Pagkatapos yung pala, Siya ang mamamanhikan. Bakit ikaw ang mamamanhikan, anak? Magtataka yung mga magulang. Dahil siya ay babae. Kasi nanay, ang pakakasalan ko ay si Carla. Pareho silang babae. Okay. Tuwan-tuwa pa naman yung nanay at tatay at magkakaupo ni sila, no? Wala nga po ako pag ganun. Ang ibig sabihin po niyan, yan ay kakambal. Kumbaga sa dila ng ahas, yung RH Bill at yung Anti-Discrimination Bill na itinutulak nila ngayon sa Kongreso ay parang dila ng ahas, no? Ganyan, no? Pork tongue, no? Magkapatid yun eh. Yung iniiwasan natin doon na mangyari sa RH Bill ay nilagay din nila doon sa Anti-Discrimination Bill. Kaya pareho lang ang lalabasan. Ang mahirap dito, yung sinasabi ni Atty. Joe Imbong kanina, na Anti-Discrimination Bill, sa Enero po, pag-umpisa ng Kongreso, pagbubukas ng Kongreso sa Enero, ay maaari na siyang maging batas. Kaya kailangan nating habulin ito, no? Habang pinapagod nila tayo doon sa
tuliksa natin dun sa RH Bill, meron pala silang ibang ginagawa dito, tahimik na tahimik. Nahuli lang po natin minsan. Kaya ngayon ay atin ang binubulalas sa lahat ng kapatiran na magtulong-tulong tayo na huwag maipasa yung anti-discrimination bill na yan. Okay? So, salamat, kapatid na Lito. Meron po ako ipapakilala sa inyo na isang warrior din para sa buhay at pamilya. Siya po ay kasama sa caravan na galing ng Visayas at Mindanao. Siya po ang Human Life International Executive Director ng Pilipinas. Ipinapakilala ko po sa inyo si Dr. Rene Bulieser. Doc, kumusta po ang inyong biyahe? Yan. Si Dr. Bulieser po ay isang Binisaya. Sino ang mga Bisaya dito? Uy, ang dami, ha? Ang dami. Ako hindi ako Bisaya, makasabot. Pero dili makasulti. Dr. Rene, take it away. Maraming salamat o daghang salamat. Magandang umaga. Magandang umaga po. Sinasabi kong magandang umaga dahil kitang-kita ko na tayong ay magwagi sa ating krusada against RH Bill for this year 2011. Klarong-klaro na mga kapatid ang liwanag sa umaga dahil tayo po ay nagkaisa. Ang tanong ko mga kapatid, mayroon bang gira? Mayroon bang gubat? Mayroon bang war na hindi nagwagi pagkasama si Mama Mary? Palagi panalo pag nandiyan si Santa Maria Virgen. Amen! We will shout, Viva Maria! Viva Maria! Viva Maria! Please bear in mind what happened 480 years ago. Mother Mary appeared in Mexico. Celebrate natin bukas. She appeared in Mexico to stop abortion through her power, through her disease. Ang mga tao sa Mexico, 10 million were converted to become Christians because of the decision of our Blessed Mother Mary. Nang halos na maging isang Islamic area ang Europe, Mama Mary approached and came to help the people of Europe by praying the rosary and save them from the dangers of the anti-Catholics. Our Lady of Lanabal. Noong mga taon, mga kapatid, na hindi na nahirapan na ang mga Pinoy sa Pilipinas dahil sa diktatorya ni Marcos, Mama Mary helped us in Itza in 1986. At ngayon, she wants to be with us in this crusade. Alam niyo ba mga kapatid, Mama Mary would like to tell us this afternoon. Anong mensahe ni Mama Mary this afternoon? Mga anak ko na Pilipino, this is my battle. Be with me, win with me. We will win this war against all the forces in this country. Huwag kayong mag-alala. This is my battle. What Mama Mary is telling us this afternoon, use my weapon, the Holy Rosary. Mga kapatid, sabi ni Sir Lito, ako ay Bisaya. Sobra katunga nato diri oy Bisaya.
Amen? And I have to tell you, gikan ko sa Cebu, galing ko sa Cebu, ako taga Cebu. What is the implication here? Tatlo. Nangunguna, ang Cebu, ang sentro ng Kristyanismo sa buong Pilipinas at sa buong Asia. In fact, in 1521, 490 years ago, Magellan brought Christianity to the Philippines through Cebu. We will do our best, gawin natin lahat, mga kapatid na Pilipino, mga Kristiyano, that by the year 2021, which is only 9 years to go, we will do our very best. Pagdating ng taon yan, we will be 500 years as a Christian country, the only one in Asia and the only one in the forest. Kaya ba natin yan? Kaya. Bakit kaya? Because nandito sa harap ko, nandito sa likod ko, ang mga sundalo ni Kristo. The soldiers of Christ will be willing to die for the faith, for life, and for the country. We are so thankful that we are here, lalo na mga sundalo kay Kristo. Pangalawa, what is in Cebu? Ang Cebu po ay ang sentro ng lahat ng gira. Who was the first hero to fight against the enemies? Si Lapu-Lapu. In fact, yung unang opposition against Marcos ay galing sa Cebu. Kaya tayong mga Pilipino, Bisaya ka man o hindi, Waray ka man o Ilonggo, Tagalog ka man, Bicolano, taga Pampanga o Ilocano, we are all united in fighting against the forces of evil who would like to destroy our country. At ang pangatlo, bakit I said, I am from Cebu, gikan ko, galing ko sa Cebu, alam niyo ba, ang Cebu ngayon, ang pinakamayaman na probinsya sa buong Pilipinas. And do you know why? Ang sagot ng aming gobernadora, the reason why Cebu is #1 in the Philippines today is because Cebu now has 4.5 million people. More people equals better economy. More people plus good governance equals a strong province like the province of Cebu. Ang problema natin, ang presidente ng Pilipinas ngayon ay takot sa bata. Takot sa mga bata. At lalo na takot sa maraming tao. This is the problem that we are suffering now. Ayaw niya ng bata, ayaw ng dumarami ang mga Pilipino. Bakit ayaw niya? Yan ang gusto ng Panginoong Diyos. Remember, my dear young people, my people, mga kapatid, tayo na lang ang pag-asa sa mundo. Wherever you go, at alam niyo na, I think sinabi na ng mga kapatid natin, of the 224 countries worldwide ngayon, tayo na lang, Pilipinas, ang wala pang legal na diborsyo sa buong mundo. Be proud you are a Filipino. Be proud you are isang Kristiyano. At lalo na, ikaw ay sundalo ni Kristo. We will do our best. Kaya natin ito, as I said in the beginning, with our Blessed Mother Mary. This is her war. This is her battle. Tayo lang po ang kanyang mga anak at gamitin niya para pagwagi ang para sa buhay, para sa Pilipinas at para sa kinabukasan natin. I have to remind you before I go, Mama Mary cannot approach other religion.
He cannot say to other religion na please mag-rosary kayo, please mag-nobenaryo kayo, please mag-bayakrusis kayo. Hindi niya kayang gawin yan sa ibang reliyon. Kaya, as of now, my dear people, according to the CIA Fact Book 2011, of the 92 million Filipinos, 80.4% sa atin ay mga Katoliko. Kaya takot ang kalaban natin. We have the power, we have the number, at kung bawat isa sa atin will come and ask Mama Mary, asking her protection, invoking her power, using her rosary. Kahit sino ba ang kalaban natin, we will win this war for God, for life, and for the Philippines. My time is up. Maraming salamat. Daghang salamat. We will continue the battle with Christ in our side. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong imbitasyon na makasama po ako dito ng napakarami nating mga kababayan. Maraming salamat sa inyong nakatutulig na palakpakan. Isa lang ang mensahe ko pagka pinag-uusapan na itong RH Bill. Maliwanag na maliwanag. Ang mahalaga, ang buhay. Hindi hanap buhay. Bakit ko po sinabi yan? Tatlong bagay lang. Marami pong mga sinasabi tungkol sa mga nilalaman itong itinutulak at isinusulong nilang RH Bill. Marami yung dapat pag-usapan doon at pag pinag-usapan nyo, binasa ninyo, mawawalan kayo ng gana rito sa RH Bill na ito. Pero tatlong mahalagang punto na gusto kong pag-isipan natin. Pag-isipan lalo nila ng mga nagtutulak niyan. Una, tanong, is it necessary? Sa Tagalog, ito ba'y kinakailangan? Ang sagot maliwanag, hindi. Bakit hindi? Lahat ng gustong gawin do sa RH Bill ay nandun na. Nasa programa na ng Department of Health, nandiyan na sa Magna Carta for Women, nandiyan na rin po sa Child and Youth Welfare Code. Lagi naman natin pinaglalaban ang karapatan ng kababaihan at ang karapatan ng bata. Bakit kailangan ulitin nila dito? Kasi merong i-smuggle. Uulitin nila para hindi halata na ina-smuggle nila yung sagot sa pangalawang tanong. Kinakailangan ba ito? Sa pangalawang tanong naman, ito ay pakikinabangan natin. Ang sagot, hindi rin. Ang makikinabang lang dito, ang iyong nagbebenta ng mga kondom at saka ng mga contraceptives at ng kung sino-sino pang gustong kumita sa pamamagitan ng pagsulong ng population control. At pag pinulot nila ito, kasunod nito, bukas na ang pinto sa abortion. Hindi nila pwede ikaila. Bakit? Noong mga ilang araw lang nakakaraan, binasa ko sa harap ng lahat ng mga senador. Ano mismo ang sinasabi ng United Nations Secretary General? Yung si Kofi Annan. Sabi po ng United Nations Secretary General, nung siya'y tumatanggap sa isang International Women's Confederation Awards, sabi niya, doon sa mga bansa na bawal ang abortion, kailangan ikutan natin. Sabi niya, we must find ways to skirt. Ay, ibig nila sabihin ng skirt, hindi ho palda.
Ang gusto nila, ilagan. Iwasan daw, ilagan daw. Paano ilagan? Alam niyo kung ano tawag nila? Sabi ng United Nations Secretary General, para daw mailusot ang abortion sa mga lugar na hindi tinatanggap ang abortion or illegal ang abortion, tawagin daw reproductive health. O hindi mo maliwanag na. Kaya obvious na yun ang talagang gusto nilang puntahan at puntuhan. Kaya dito ngayong hapon, ngayong gabi, maririnig nyo naman siguro yung mga kasama natin. Alam natin, ito'y hindi kailangan, ito'y unconstitutional, ito'y lahat na ng pintas makikita mo. Pag may nagsusulong nito, isa lang ang sinasabi ko, basahin mo yung bill. Nabasa mo na ba? Basahin mo muna bago mo isulong. Sapagkat pag pinasa mo, mawawala ka ng gana. Maliwanag na maliwanag eh. Ang mahalaga sa atin, buhay, hindi hanap buhay. Magandang gabi po sa inyo lahat. Maraming salamat. Tinutukoy ang isang magiting na mambabatas, kilalang-kilala po natin siya, ang representante ng ikalimang distrito ng Maynila, walang iba kung hindi si Congressman Amado Bagatsing. Maraming po salamat sa inyong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Tulad po ninyo, isa po ako sa mga Marian devotee. Isa po ako Marian devotee for a long time. At sasabi lang po ni Senador Soto sa akin, kung pwede raw banggitin ko rin daw sapagkat pinakalimutan siyang banggitin. Total, binabanggit ko din naman ito. Kung amin talakayin ang RH Bill, ako po ang unang-unang nag-interpellate sa sponsor na sila Congressman Edsel Lagman. Sabi po ni Senador Soto, pakibanggit mo nga, Amado, yung ating mga katunggali, pinagpipilitan ang population explosion. Para bang napakarami na natin sa planetang ito. Ang sabi po niya, at sinabi ko rin ito nung interpellation, kaya doon sa mga pro-RH, kung population ang ating kapabasihan, sino po ba ang pinakamakapal na tao sa buong mundo? Iba po China at saka India. Pero sino ang pinakamayaman na bansa ngayon? China at di na lumalayo ang India. At sabi nga ni Senador Soto, at inulit ko rin po, hindi po natin pwedeng questionin ang salita ng Diyos. Bakit ba mas marunong pa sila sa Diyos? Yan ang isang bagay na dapat matutunan ng mga sumasalungat sa buhay. Tulad po ninyo, tayo po ay mga Katoliko. Ako po naman, sinabi ko, bakit ba ang Kongreso nakikialam sa mga relihiyon? Bakit samantalang sa saligang batas maraming provisyon na nagsasabi ng karapatan ng bawat isa sa kanyang relihiyon? Ang malungkot dito, mga kapatid, ang pinag-uunahan na pakialaman ngayon, politiko, ang inuunang pinakikialaman ngayon ay ang relihiyon natin lahat ng mga Katoliko. Nagle-legislate kami, inaamyendahan namin ang turo ng ating simbahan. Yan po ang malungkot sa lahat. We are legislating against, in this particular case, yung ating pong relihiyon. Eh sabi ko nga, nung debate, gano'ng katanda na po ba ang pamahalaan natin sa Pilipinas? Tayo nagkaroon ng pamahalaan opisyal noong panahon ni Aguinaldo, 1898 ata yun. Sa makatwid, ang ating republika ay isang batang republika, 113, 113 years old lamang.
Gaano katanda naman kako ang Kristiyano? 4,000. Gaano katanda ang Katoliko? 2,000. Katuloy ko po kayo mga kapatid. Ang salita ba ng Diyos ay naamyendahan? Naamyendahan ba ang salita ng Diyos? Pero ang batas ng tao, tuwi-tuwi na naaamyendahan. Depende kung sino nakaupo, yun ang masusunod. Ngunit ang ating pong relihiyon, hindi po nagbago sa loob ng 2,000 taon. Ngayon lamang, sa pamamagitan ng legislasyon, nais nilang amendahan ang ating pong paniniwala. And this should serve as a warning sa lahat ng relihiyon. Pag pinayagan natin ito, wala na pong saysay ang sinasabi ng saligang batas na freedom of religion. So mga kapatid, sa mga panahon ito, ang aking po masasabi, puspusin po natin ang ating dalangin. Ako'y naniniwala na sa bandang huli, pagdating ng showdown sa Kamara ng Representante, kami po, sa tulong ninyo, sa inyong mga dasal, we shall prevail over the RHP. Come the test of your body. Kaya po, malapit na ang Pasko, sana po isipin din natin na hindi lang material na bagay, kung hindi ang pamilya ang mahalaga sa lahat. Si Yesu Cristo, ang ating child, si Maria at si Joseph. Pamilya ang pinoproteksyonan. Ang RHP po sinisira ang pamilya. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa ating magiting na kongresistang Amado Bagaching. Palakpakan po natin muli. Sa punto po nito, bago tayo magpatuloy ng ating programa, no? Nais ko pong tawagan si Brother Ting Arcadio, si Sister Early Arcadio, yung ating pong magiting na senador na si Senator Tito Soto, si Congressman Bagaching, bago kayo umalis. Congressman Bagaching, dito po muna, si Senator Soto at si Archbishop Arguelles. Papaliparin po natin yung ating rosaryo. Kanina po, nag-rosaryo na po tayo, hindi po ba? Yan, para meron tayo seremonya ng pagpapalipad ng ating rosaryo. Yan yung balloon, no? Yan. Okay, hawak-hawak. Yan, kasama si Sister Pilar at si Tita Trining. Okay? Dito kayo banda para makita yung ating makita yung ating cross. Ayan. Okay. Sige po, paliliparin na muna ito ang ating banal na rosaryo. Yan. Maraming salamat po. At itutuloy na po natin ang ating susunod na mga magsasaya para bago tayo magmisa, marami tayong matutunan, mga bagong impormasyon, no? Napakaganda. Napakagandang tunay. Parang hinahatak ng Diyos, no? Papunta sa langit. Yun. Ang ating pong Thank you very much, Brother Lito. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sabi nila, ang survey ng mga pro-RH, ang Pilipinas daw, ang mga Pilipino, gustong ipasa ang reproductive health bill. Totoo ba yun? Lakasan natin para marinig ng ating presidente.
kayo ba ay tutol sa reproductive health bill? So pwede bang sabihin natin, no to reproductive health bill? Lakasan natin para makarating sa Malacanang at sa Kongreso, no to reproductive health bill. No to same-sex unions. Sana po marinig ng ating presidente at ng ating mga kongresista at mga senador. Kasi alam naman po ninyo, ngayong this week, nakita ninyo sa mga pahayagan na inamin mismo ni Speaker Belmonte na si Presidente Noynoy tumawag sa kanya at galit na. Bakit pa daw pinapatagal ang usaping reproductive health bill? Dapat na daw ipasa. Nakakalungkot po na meron tayong isang presidente na hindi lang gusto maging presidente, pero gusto din na siya ang Supreme Court at siya din ang Kongreso, no? At mga kapatid, kailangan natin ng milagro. Kasi alam po ninyo, nagulantang po tayong mga tagapagtanggol ng buhay. Dahil nung last week po ng Nobyembre, ipinasa po nila sa Senado at sa Kongreso ng Pilipinas yung minamarket nila na anti-racial discrimination bill daw. Pero yun pala, nakasaad dun sa Section 7, klarong-klaro, na ito din ay mag-a-approve ng same-sex unions. Payag ba kayo? Dalawang lalaki pwede na mag-asawa? Payag ba kayo? Dalawang babae pwede nang mag-asawa? Bakit nila gustong isulong yan? Alam ba ninyo? Dahil ito ay kapalti din ng population control. Kung hindi tayo mapipilit na malegalize ang abortion dito sa atin at maging ginawa nilang medisina ang contraceptives na nakakamatay naman, isulong na lang ang same-sex unions. Kasi pag dalawang lalaki mag-asawa, meron bang anak? Wala. Dalawang babae mag-asawa, meron bang anak? Wala. Pero anong sabi sa atin ng Diyos? Kailangan i-remind natin sila. Anong nangyari sa Sodom at Gomorrah noong unang panahon? Nagalit ang Diyos at dinistroy ang Sodom at Gomorrah dahil nakita niya yung prevalent na homosexuality, no? Pwede yun na yung dalawang lalaki. Alam natin na ang Diyos, ang gusto niya sa isang pamilya, isang nanay, isang tatay, at mga anak. Hindi dalawang lalaki o dalawang babae, kasi kontra yon ng Diyos. Alam po natin na ang pakikipagtalik, ginawa yun ng Diyos for two purpose. Ano yun? Unitive and procreative purpose, no? For the begetting of children. Pero ngayon po, gusto nilang sirain lahat. At sinasabi nila na dapat hindi na tayo mga anak, lalo na tayong mga mahihirap. Tama ba yun? Gusto nila, isa o dalawa lang ang anak natin. Kayo ba ay payag ng ating gobyerno ay magsasabi na sa atin na dapat dalawa lang ang anak? Hindi natin papayagan yon. Kasi alam natin na ang mga anak ay biyaya ng Diyos. Alam natin na sa Biblia, sinasabi ng Diyos that children are blessings from the Lord. The fruit of the womb are reward. At alam niyo po mga kapatid, ito pong adhikain ito ay talagang very personal po sa akin. Dahil ipinagmamalaki ko pong sabihin sa inyo na ako ay galing sa isang mahirap na pamilya. Meron bang mahirap sa inyo dyan na tulad ko? Marami pala tayo. Alam niyo po, ang tatay ko po, isa lamang maliit na magsasaka, small-scale farmer and fisherman. At ang nanay ko po, na hindi nga marunong magtrabaho, nung siya ay wala pang asawa, natuto siyang maglaban ng damit ng mga madre para lamang yung aking nakakatandang kapatid ay makatapos sila ng libreng pag-aaral. At alam niyo po, palaging sinasabihan ng tatay ko, bakit ka ba anak ng anak? Mahirap lang naman kayo. And ang tatay ko po, sinasabi very proudly sa kanilang lahat, ang aking mga anak ay ang aking kayamanan. At kahit igapang ko sila, gagawin ko yon. Ganun ba tayo mga nanay at tatay? Yes, no? At sa awa ng Diyos,
Ang Diyos na buhay, na may-ari ng langit at lupa, na may-ari ng lahat na maganda sa ating buhay, ay nakatapos po kami ng pag-aaral. Pero ngayon po, ang ating mga pamilya at ang buhay ay sobra pong inaatake ngayon. Our families are under siege. Human life is under attack under our very noses. At ang nakakalungkot po doon, mga kapatid, ang ating gobyerno at ang maraming mga non-government organizations na siya dapat ang magtatanggol ng buhay at ng pamilya, ay siya pa ang naging mga primary agents of deception. Papayagan ba natin yon, mga kapatid? So pwede ba nating ulitin ulit? No to RH bill! No to same-sex unions! No to divorce! No to total population control! Yes to God! Yes to Mama Mary! At maraming salamat po sa inyong lahat. Patnubayan po natin tayong lahat ng ating Panginoon at ang ating mahal na Birhing Maria. Ang ating mahal na Birhing Maria, who is our greatest and most powerful intercessor. Tayo po ay magtungo sa ating mahal na Birhen because there is nothing that Mama Mary asks of her Son Jesus that is not given. Hindi po ba totoo yun? Yes, alam natin lahat. At saludo po ako sa lahat ng mga sundalo ni Cristo, kay Brother Ting at si Sister Early at sa inyong lahat. Sabi ni Congressman Edsel Lagman, yung mga ganito daw na pagtitipon ay pinabayaran daw ng Katolikong simbahan. Binayaran ba kayo magpunta dito? Hindi! Lakasan niyo ulit! Binayaran ba kayo? Hindi! Pero tayo, mga kapatid, meron tayong mga papeles, no? Na yung mga sumasama sa demonstrasyon para sa reproductive health bill, binabayaran sila ng 350 pesos bawat araw. Sana po, tinatawagan natin ang ating mga kapatid, magbago na po tayong lahat. Kasi po, ay dalawa lang ang talagang makakapagbigay sa atin ng tunay na kaligayahan. Hindi ang pera. Pero ano yon? Ang una sa lahat ay ang pananampalataya sa Diyos. Hindi mo ba? Dahil kung wala tayong Diyos sa buhay natin, hindi tayo makukontento ng kahit ano. At ang ikalawa po ay ang ating pamilya. Kahit po napakarami nating pera, kung ang ating pamilya ay watak-watak dahil walang Diyos sa ating tahanan, walang Diyos sa ating pag-aasawa, walang Diyos sa ating buhay, baliwala din po ang ating kayamanan. So isigaw natin ulit bago po ako bumalik sa aking upuan at lakasan natin ang todo-todo. Kasi sabi ng ating presidente, kayo ang boss ko. Sana po, mahal na presidente, talagang akayin niyo ang Pilipinas kasi pinamis niyo po na matuwid na daan. Hindi po matuwid na daan patungo sa kamatayan. Okay po? So, isigaw po natin ulit. No to reproductive health bill. No to same-sex unions. No to the culture of death. Mabuhay po ang Pilipinas. God save the Philippines. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat dito. Magandang gabi po sa kanilang lahat. Gusto kong batiin natin ang ating ginagalang na Arsobispo Arguelles, Bishop Pagaporo, Abarquez, si Brother Ping, lahat pong kasama sa pakikipaglaban para sa buhay, para sa pamilya, para sa ating Panginoon. Kumusta po kayo diyan lahat? Mabuti po.
Narinig na po natin ang ating mga kasama. Ang sinasabi ay tayo'y nagwagi na at magwawagi pa. Hindi po tumitigil ang mga kalaban. Kaya dapat po tayo hindi rin natutulog. Sa lahat po, datong parte ng Pilipinas, ang buhay po ay ipinagtatanggol ng lahat. Pero meron po tayong mga kababayan na hanggang ngayon ang gusto supilin ang buhay. Yan po ay nasa ating politika. Mga kaibigan, itong ating mga kaibigan sa politika na nagsasabi na ang RHP, ang panggagalingan ng kinabukasan ng bayan, at ang same-sex marriage ay ang dapat hintahin natin para sa ating kinabukasan. Ang lahat po ito ay instrumento lamang ng population control. Population control, ang gusto po mangyari na mabawasan po ang tao sa mundo, lumiit ang pamilya, ang mga mag-aasawa ay huwag nang mag-anak. Kaya po, yung same-sex marriage, para sa kanila ay yun ang pinakamahusay sapagkat lalaki at lalaki, babae at babae, hindi po magkakanak. Ang sinisira po ang matrimonyo, ang sinisira po ay ang pamilya. Pero ito mga politikong ito po, lalapit po sa inyong bayan kasi nangangailangan ng tao, nangangailangan ng boto. Kung eleksyon, kailangan ng tao. Pagkatapos ng eleksyon, kailangan bawasan ng tao. Mga kaibigan, tandaan ninyo ang pangalan ng mga ito. Kayo na pro-RH, kayo na pro-same-sex, ayaw ninyo ng tao, ibig sabihin, dapat ayaw din ninyo ng boto. Pero bakit humihingi kayo ng boto, maraming tao, pero ayaw ninyo ng tao? Dapat po maging malinaw po yan. Sa ating lahat, yan po ang ating tugon sa kanila. Kasi naraniyan po yan, nakaupo yan sa Kongreso, nakaupo sa local governments. Ang hinahanap po niyan ay maraming boto. Pero at the same time, ayaw nila ng maraming tao sa ating lipunan, maraming miyembro sa ating pamilya. Pero dito po sa RHP, nililigaw po ang usapan. Yung mga proponents po nito, ang sinasabi, ang pinag-uusapan daw dito ay yung karapatan ng kababaihan na gumamit ng contraceptives at pildoras kung gusto nila. Yan lang daw pinag-uusapan. Ayan po ipinagbabawal ng ating simbahan sapagkat masama po ang epekto sa pamilya. Labag po sa moralidad ang paggamit ng mga yan. Pero sa kabila po ng pagtuturo ng simbahan, hindi po napipigilan yung gustong gumamit yan. Ay, kaya po, malaya ang lahat na gumamit kung gusto lang gumamit. Ngayon, kung malaya na, ang lahat gumamit ito. Malinaw po na hindi na kailangan ang batas para i-garantiya ang paggamit nito. Pero itong panukalang batas na ito, ang ibig sabihin lang po nito ay ang pamahalaan ang magsasabi sa ating lahat na gumamit tayo ng contraception at sterilization. Magpatali kayo, gumamit ka ng pildoras, kung ano-anong contraceptives, yan po inuutos na sa atin ng pamahalaan sa pamamagitan po ng
bill na ito kung ito ay maisa sa batas. Kaya po, sinasabi ko sa lahat ng sulok na aking napuntahan na itong bill na ito ay wala pong katuturan ito. Invalido po ito sapagat ang pamahalaan po ay hindi maaaring mag-utos kanino man kung paano magtatalik ang mag-asawa. Yan po ay hindi pinakikialaman kahit na mga lolo natin. Lalo na po ang pamahalaan hindi dapat nakikialam sa buhay ng pamilya kung paano mamamamilya ang pamilya. Pero hindi po nililiwanag yan ng mga proponents na kung ano ang ibig sabihin ng pamahalaan dito sa issue ito. Itinatago po yan na hindi po napapagdebatehan yan. Ang sinasabi lang ay dapat si Inday kasi mahirap, kailangan may kapangyarihan, may karapatan na gumamit ng kontraseptiva kung ano ang interest. O magpatali kung gusto magpatali. Eh hindi nga pinagbabawal yan ng batas. Walang batas nagbabawal yan. Kaya si Inday pwede magpatali kung sa magpatali. Pero itong RH bill na ito ang sinasabi, utos ng pamahalaan na ang lahat ay practice ng contraception at sterilization. Bahala kayo kung anong pipiliin ninyo, pero utos ng pamahalaan na kayo'y mag-birth control. Kaya yung magnobyo at magnobya, hindi maaaring kasalin kung walang sertipiko na nagsasabi na ito'y naturuan na ng pamahalaan kung paano ipigilin ang pagbubuntis at pagkakas. Kaya ang kasadya po ng pag-aasawa ay unang-una ang pagkakaroon ng supling at pagtuturo sa mga supling para maging mabuting tao, maging mabuting Kristiyano. Pero po, ito ang binabago nitong bill na ito. Yung purpose of marriage, kung ano ang tunay na hangarin ng pag-aasawa, yan ang binabago nitong bill na ito. Walang karapatan ang sino mang pamahalaan na gumawa niyan. Yan ang ginagawa lamang sa isang diktatura. Doon sa Germany, yung Nazi Germany, ginawa po yan. Sa mga komunistang bansa, ginagawa po yan. Pero hindi po ginagawa sa isang demokrasya. Kaya po, itong bill na ito ay anti-democratic ito. Ngayon, tayo po mga Katoliko. Meron po tayong paniniwala. Itinuturo ang ating simbahan. Tinuturo ng ating simbahan, intrinsically evil. Talagang masamang-masama ang paggamit ng contraception at sterilization. Pero ang sinasabi ng bill na ito, ay mga Katoliko, huwag kayong maniwala, huwag kayong makinig sa tinuturo na yung simbahan, kami ang pakinggan ninyo. Yan ang sinasabi ng mga author ng bill na ito. Anong ibig sabihin po niyan? Sa ilalim po ng ating saligang batas, ginagarantiya po yung freedom of religion, freedom of worship. Pero ang bill na ito ang sinasabi, huwag kayong makikinig sa tinuturo na yung simbahan. Ang pakinggan nyo yung sinasabi ng bill na ito. Ibig sabihin po, mayroong religious persecution yung bill na ito. Hindi lang sinasabi na sundin ninyo ang sinasabi ng bill at huwag niyong pakinggan ng simbahan, kundi sinasabi, oy, nagbabayad kayo ng buhis, yung binabayad ninyong yan, gagamitin natin para punduhan yung programa na inuusig o inabaliwala ang paniniwala ninyo bilang mga Katoliko. Yan ay sinasabi kong religious persecution sa mga Katoliko. Kaya hindi dapat mangyari na may sa batas ang bill na ito. Dapat maging malinaw
sa lahat ng ating mga mambabatas at sa ating Pangulo na di umano ay nag-utos na ipasa ito. Dapat maging malinaw sa kanila na ang bill na ito ay isang anti-Catholic bill at dapat tutulan ng lahat ng Katoliko. Ngayon, sasabihin nila, paano naman yung ibang relihiyon? Mga kaibigan, yung ibang relihiyon, kung naniniwala sila na mabuti yung pagpatali, mabuti yung paggamit ng pilderas at kung ano-ano para maiwasan ang pag-anak, pagbuntis, hindi naman sila napipigilan. Sapagkat ngayon, malayang-malaya na silang gawin yan. Kung matalo itong bill na ito, lalong malaya sila na gawin ang gusto nila. So, bakit sasabihin na apektado sila ng ating posisyon bilang Katoliko? Sinasabi, you're imposing your Catholic belief. Hindi po tayo nag-i-impose sa kanila. Hindi natin ninanais ng ating paniniwala ay ipatupad ng pamahalaan o ng mga ibang religiyon. Ang sinasabi lang natin, huwag yuyurakan ang ating paniniwala sapagkat napakahalaga po sa atin o sa ating katawan o sa ating kaluluwa bilang mga Katoliko. Kaya kami po'y nakikiusap. Napakalinaw po ng ating saligang batas. Yung mga ating mga babatas, dapat po maging malinaw sa kanila na wala pong maaaring maging batas na hindi po tumutupad sa ating saligang batas. Yung saligang batas po, yun ang ating konstitusyon. Lahat pong ginagawa ng Kongreso na maliliit na batas, na naordinansa ng mga konseho, dapat po alinsunod po sa sinasabi ng saligang batas. Oras pong sumalungat yan, ay hindi na po maaaring tukdin. Wala pong visa yung batas na yan. Unconstitutional po yan. At ang sinasabi ni Tata, yan, RIS bill na yan, unconstitutional yan. Anti-Catholic and unconstitutional. At dapat, kahit na lahat sila bumoto diyan, wala pong visa yan. It cannot bind anyone in conscience. Kung yan ay pipilit sa Kongreso, kung yan ay pipirmahan ng Pangulo, matapos na ipilit sa Kongreso, magkakaroon ng malaking problema ang ating Pangulo. Nagiging impeachable ang ating Pangulo. Natin nais na mangyari yan. Pero kung ipipilit nila, yan po ang mangyayari. At hindi maaaring magpatalo ang ating Panginoon. Mga kaibigan, nabanggit ko na yung ating pagkakatoliko, ating pagka-Christian. Sa loob po ng 10 taon, ipagdiriwan po natin ang ika-500 taon ng ating pagka-Kristiyano bilang isang bansa. Sikapin po natin na pagdating ng taon na yan, tayo pa rin ang nangunguna sa lahat ng bansa sa buong mundo sa pagtanggol sa buhay at sa pamilya. Marami pong mga bansa na dating Katoliko na hindi na po naniniwala sa buhay at pamilya. Hindi po tayo dapat gumaya doon. Tayo ang dapat ginagaya ng lahat sapagkat tayo ang hanggang ngayon tama ang paniniwala tungkol sa buhay, tungkol sa pamilya, tungkol sa pag-aasawa. Mabuhay kayong lahat, mga kaibigan. Tayo ba lahat naniniwala sa buhay? Naniniwala sa pamilya?
sa matrimonyo at pag-asawa? Mabuhay kayong lahat. Maraming salamat. Magandang gabi sa ating lahat.